Magandang araw po sa inyo, Miss Moira, at sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Rachel Antoinette. Hindi ko po tunay na pangalan, pero sana po, kahit hindi nyo ako kilala, mapakinggan nyo ang kwento ko. Gaya ng paghawak ko sa lihim na matagal ko nang pasan-pasan. Miss Moira, hindi ko po inakalang darating ang araw na kailangan kong magsulat sa inyo dahil may isang pangyayaring hanggang ngayon hindi ko pa rin kayang pangalanan, pero kaya ko na pong ikwento. Isang kwento ng isang ina, isang OFW, at isang lihim na kahit gusto ko mang kalimutan, hindi ko magawa. Isang lihim na nagsimula sa pagnanais kong mabigyan ng magandang buhay ang anak ko, at nauwi sa isang desisyong binago ang buhay ko, ang puso ko, at ang pananaw ko sa sarili ko bilang babae at bilang tao. Ito po ang sulat ko, Miss Moira, at sana kaya niyo akong pakinggan hanggang dulo, Miss Moira. At sa lahat ng nakikinig ngayon, hayaan niyo po akong magsimula sa isang bagay na matagal ko nang tinatago sa dibdib ko. Ako po si Rachel Antoinette, taga Batangas, 31 taong gulang, at single mom ng isang batang 9 na taong gulang na si Miguel. At kung may isang bagay na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, yon ay ang araw na kinailangan kong iwan ang anak ko para mangibang bansa. Wala naman akong ibang pangarap noon kundi isang simpleng buhay, isang bahay na hindi tumutulo pag umuulan, pagkain sa hapag, at pagkakataong makapag-aral si Miguel nang hindi ako nanginginig sa takot kung saan ako kukuha ng pambayad. Pero sa totoo lang, Miss Moira, kahit ilang beses ko pang sabihin kaya ko, hindi madali ang maging single mom sa Pilipinas. Lalo na kung iniwan ka ng taong akala mo noon magiging pamilya mo habang buhay. Ako na ang nanay, at ako na rin ang tatay ni Miguel. Minsan nga, nagtataka ako kung paano ko nagagawa lahat, maglako sa palengke, maglaba para sa kapitbahay, minsan nagbabantay ng bata kapalit ng ilang daang piso. Pero sa gabi, pag nakikita ko ang anak ko na mahimbing na natutulog, doon ako umiiyak ng tahimik. Kasi alam ko, hindi sapat kung ano lang meron kami. Doon nagsimula ang desisyon kong mag-apply sa agency. Sabi ko sa sarili ko, Rachel, kailangan mong maging matapang. Hindi ka pwedeng matakot habang buhay. Pero, noong araw na umalis ako, Miss Moira, Diyos ko po, para akong hinahati sa gitna. Niyakap ko si Miguel ng sobrang higpit, trying so hard na hindi niya makita na nanginginig ako. Sabi niya sa akin, Mama, uuwi ka agad ha? At ang nasagot ko lang ay, Oo anak, mabilis lang to, pero pareho kaming nagsisinungaling. Alam naming pareho na hindi magiging mabilis ang lahat at hindi magiging madali. Pagdating ko sa Brussels, Belgium, unang tumama sa akin hindi ang lamig ng panahon, kundi ang lamig ng pakiramdam ng pagiging mag-isa. Wala akong kilala, wala akong pamilyang masasandalan, at sa unang linggo ko pa lang, na-realize kong hindi pala ganong kadaling maging OFW. Hindi glamorous, hindi madali, at minsan, hindi rin makatao. Pero kailangan ko magpakatatag dahil naghihintay sa Pilipinas ang anak kong si Miguel. Ang bahay ng mga amo ko sina Madam Elise at Mr. Adrian Duvont. Malaki, tahimik, parang laging may nakaamba na echo sa bawat yapak ko. Mayaman sila, malinis magsalita, maayos manamit. Sa una, hindi ko sila maintindihan. Parang laging nagmamadali, laging may iniisip, at bihira kung magsabay kumain. Pero maayos sila makitungo. Hindi sila bastos. May respeto, pero sa likod ng katahimikang iyon, merong bigat, merong lungkot. Para bang kahit gaano kayaman ang bahay,
may kulang, may puwang, at sa bawat araw na lumilipas, ramdam ko ang bigat na yon kahit hindi ko pa alam kung ano talaga ang pinanggagalingan. Ako naman tahimik lang. Gising ng alas 6, trabaho buong araw, tapos maghihintay ng linggo para makapag-video call kay Miguel. At sa bawat gabing natatapos ko ang trabaho, doon ako natatakot. Kasi doon ko nararamdaman ang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ilang beses ko nang tinanong sa sarili ko, Rachel, kaya mo pa ba? Pero ano pa bang pagpipilian ko? Kailangan kong kumapit para sa anak ko. Pero ang hindi ko inasahan, Miss Moira, ay ang araw na may kakaibang tanong na ibinato sa akin si Madam Elise. Isang tanong na literal na nagbago ng direksyon ng buong buhay ko. At doon po nagsimula ang lihim na hanggang ngayon, hindi pa rin kaya ng puso kong tuluyang kalimutan. Miss Moira, isang hapon na hindi ko malilimutan ang nangyari. Tahimik lang ang buong bahay. Si Madam Elise nakaupo sa dining area, hawak ang isang folder at parang may iniisip na mabigat. Rachel, can you sit down for a moment? Iyon lang ang sinabi niya, pero agad kong naramdaman na may kakaiba. Hindi iyon basta utos. May halong kaba. Umupo ako sa tapat niya. Pinipilit maging kalmado kahit kumakabog ang dibdib ko. Tahimik lang si Madam ilang segundo, tapos tumingin siya sa akin na para bang may pinaglalaban sa loob niya. Rachel, we need to talk about something very important. At doon nagsimula ang isang pag-uusap na hindi ko inakalang makakarating sa buhay ko. Sabi niya, more than 10 years na silang mag-asawa ni Adrian, pero hanggang ngayon, wala pa rin silang anak. 3 beses na raw silang nag-IVF, pero lagi silang bigong mabuo ang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya. Habang kinukwento niya iyon, ramdam ko ang sakit sa boses niya, Miss Moira. Yung tipong sakit na kahit gaano siyang kayaman, hindi niya mabili. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi sa akin ang mga bagay na iyon. Hanggang sa sinabi niya ang salitang hindi ko inaasahan. Our lawyer suggested surrogacy. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ma'am? Tanong ko. Kahit alam ko sa sarili kong narinig ko ng malinaw. Rachel? Sabi niya. You are young, healthy, and we trust you. We want to offer you a chance to carry our baby. Miss Moira, halos malaglag yung puso ko. Hindi ako prepared marinig yon. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip ko na may mag-aalok sa akin ng ganoong bagay. Lalo na sa isang bansang hindi ko kilala, sa mga taong ilang buwan ko palang kilala. Pero nang sinabi niyang may abogado, may kontrata, may medical care, at higit sa lahat, may malaking kabayaran, doon ako tuluyang napalunok. Hindi ko man sinabi loud and clear, pero alam kong naramdaman niya ang pagkabigla ko. Rachel, everything is legal. You will not be the biological mother. You will be helping us build a family. And you will be compensated properly. Habang sinasabi niya yon, hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa sa kanila. Kasi, sa totoo lang, sa mga mata ni Madam Elise, nakita ko ang pagkapagod ng isang babaeng paulit-ulit na nadudurog yung pangarap habang buhay. Pero Miss Moira, syempre tao lang ako. Naalala ko agad si Miguel. Yung tuition niya, yung renta namin, yung mga gabing wala kaming bigas kundi noodles lang. Naisip ko rin na baka ito ang sagot sa dasal ko, isang paraan para hindi ko na kailangan pang mangibang bansa ulit. Pero kasabay nun, may kabigatan, may takot, may tanong na hindi ko masagot. Kaya ko bang dalhin ang batang hindi ko anak? Hindi ko alam kung moral ba to, tama ba to,
O desperasyon lang ba to? Kinagabihan, hindi ako makatulog. Iniisip ko si Miguel, iniisip ko ang sarili ko, iniisip ko ang posibleng mangyari sa loob ng 9 na buwan. Tumawag ako sa kaibigan kong si Liza sa Milan. Sabi niya, Rachel, pera yan. Hindi mo kikitain yan kahit magtrabaho ka ng 5 taon sa Pinas. Pero ikaw yan. Kaya mo ba? Lahat ng desisyon mo ngayon, babalik sa'yo balang araw. Hindi ako nakasagot. Kasi, hindi ko rin alam, 3 gabi akong halos walang tulog. Paulit-ulit kong tinitingnan ang picture ni Miguel. Sabi ko, anak, kung tatanggapin ko to, para sa'yo to. Pero kung tatanggihan ko, tama ba yon? Para din ba sa'yo yon? At sa ika-4 na araw, tinawag ako ulit ni Madam Elise. Any decision, Rachel? Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung tama ba. Pero alam kong iyon ang magbabago ng buhay ko. Ma'am, I will do it. At sa simpleng sagot na iyon, nagsimula ang lahat nang hindi ko inakalang dadalhin ako sa isang lihim. Sa isang pagbabagong hindi ko mapaghandaan at sa isang taong hindi ko dapat minahal. Miss Moira, matapos ko pong pumayag sa alok nila, parang nagbukas ang isang pintuan sa buhay ko na hindi ko alam kung kaya ko bang pasukin o hindi. Pero dahil napirmahan ko na ang kontrata, tuluyan nang gumulong ang mga araw ko sa isang mundong hindi ko talaga inasahan. Nagsimula agad ang mga medical tests. Halos araw-araw akong nasa clinic blood tests, ultrasound, mga injection na hindi ko man maintindihan ang tawag. Para akong robot, lagi na lang may tinutusok, may sinusukat, may ini-explain ng doktor. Minsan nga, napapaisip ako, Rachel, bakit mo ba to ginagawa? Pero sa tuwing naiisip ko ang mukha ni Miguel, bumabalik ulit ang lakas ko. Si Madam Elise sa una ay sobrang hands-on. Kasama ko siya sa mga appointments, lagi siyang may dalang scarf para iwas lamig, may prutas, may tubig, pero habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti siyang naging tahimik, parang may iniisip, parang may sariling mundo. Hindi ko alam kung trabaho ba o may mabigat sa puso niya, pero ramdam ko ang paglayo. Si Mr. Adrian naman, kabaliktaran. Kung dati halos hindi kami nag-uusap ng 3 sentences, ngayon siya na ang laging nag-aalok na ihatid ako sa klinik. Sabi niya, it's safer if I drive you. Akala ko naman professional care lang iyon, pero habang tumatagal, nag-iiba ang pakiramdam ko. Isang araw, malakas ang snow. Hindi pa ako sanay maglakad sa yelo, nadulas ako ng bahagya, pero bago pa ako tuluyang bumagsak, bigla akong nahawakan ni Adrian sa braso. Careful, Rachel. You're carrying precious life. At sa sandaling iyon, hindi ko maintindihan kung bakit parang may init na dumaloy sa dibdib ko. Hindi naman siya bastos, Miss Moira. Hindi rin siya iyong tipong may masamang intensyon, pero sa bawat tingin niya, ramdam ko ang lungkot. Yung lungkot na para bang tagal na niyang daladala, pero walang nakakabasa. Kapag wala si Madam, si Adrienne ang madalas nagluluto. Minsan, nagpapakulo lang siya ng soup. Minsan, tinutularan pa niya ang sinigang na nakita niya akong ginagawa noong unang linggo ko sa kanila. Filipinos like sour soup, right? Sabi niya minsan. Napatawa ako, sir. Hindi ganyan ang sinigang pero okay na rin. At doon nagsimula ang maliliit na tawanan naming hindi ko inasahan. Tuwing gabi kapag tapos na ang mga gawain ko, lagi kong naririnig ang piano sa sala. Noon, hindi ko pinapansin. Pero isang gabi, hindi ko alam kung bakit. Pero parang hinila ako ng tunog. Pagbaba ko, nakita ko siyang mag-isa. Nakayuko habang tinutugtog ang isang malungkot na piyesa. You play beautifully, sir. Sabi ko. Tumingin siya saglit.
Ngumiti ng mahina at sinabing, "It sounds lonely, doesn't it?" Miss Moira, doon ko naramdaman na hindi lang ako ang may bigat na dala-dala. Madalas ko rin siyang mahuling nakatitig sa malaking bintana habang umuulan. Hindi nagsasalita, hindi kumikilos, parang may sinusukuan, pero hindi niya alam kung paano. At sa mga oras na iyon, hindi ko maintindihan kung bakit parang ako ang nasasaktan para sa kanya. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas ramdam ko ang paglayo ni Madam Elise. Palagi siyang wala business trips, meetings, charity events. Minsan 2 linggo siyang hindi umuuwi. At sa bawat araw na wala siya, mas lalo kaming nagiging malapit ni Adrienne. Hindi ko hinanap. Hindi ko planado. Pero minsan, Miss Moira, may mga bagay na hindi mo inaasahan pero kusa na lang dumarating. Lalo na kapag pareho kayong pagod, pareho kayong gutom sa presensya, at pareho kayong may pusong pilit lumalaban pero unti-unting napapagod na. At doon, unti-unting nabuksan ang pintuan na ilang buwan ko pang hindi alam kung paano ko isasara. Miss Moira, kung may isang gabi na hindi ko kayang kalimutangin kahit ilang beses ko pang piliting burahin sa isip ko, iyon ang gabing bumuhos ang ulan na parang walang balak tumigil. Gabi iyon na para bang lahat ng ingay ng mundo ay nilamon ng hangin. Tahimik, mabigat, at puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Wala si Madam Elise noon. Nasa Amsterdam daw for a conference. Dapat masanay na ako, pero sa totoo lang, bawat araw na wala siya, mas lalo kong nararamdaman ang presensya ni Adrienne sa bahay. At ngayong gabi, mas ramdam ko yun. Parang umiikot sa loob ng bahay ang lungkot niya. Bumabangga sa dingding, bumabalik sa akin. Nasa kwarto ako, nakahiga, pero hindi ako makatulog. Malakas ang ulan, yung tipong bumubulong ng mga alaala at takot sa tenga mo. Hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko, kaba, pagod, o yung pakiramdam na may mangyayaring hindi ko mapipigilan. Hanggang sa kumatok si Adrienne. "Rachel, are you still awake?" Tumigil ang puso ko sandali. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o hindi. Pero nang bumukas ang pinto kahit hindi ko pa sinasabi ang come in, doon ko ulit naramdaman na may mga sandaling walang nagsisimula sa salita, kundi sa presensya. Nasa kamay niya ang tray na may soup at isang hiwa ng tinapay. Nakatayo siya sa gilid ng kama ko, basa ang buhok sa ulan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas lalo siyang nagmumukhang tao hindi amo, hindi mayaman, kundi isang taong hirap din sa buhay, sa loob-loob niya. "You didn't eat dinner," sabi niya. "You're carrying a child. You need to eat something." Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. "I'm fine, sir." "No," sagot niya. Mas mahina pero mas totoo. "You're not fine. You look tired. Let someone take care of you. Just tonight." Miss Moira, hindi ko alam kung bakit, pero nang umupo siya sa tabi ko, parang may bigat na nawala sa dibdib ko. Parang may humaplo sa isang bahagi ko na matagal nang malamig, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa pagod. Kinuha ko yung kutsara, pero nanginginig yung kamay ko. Hindi ko alam kung dahil sa gutom o dahil sa kanya. Napansin niya. Dahan-dahan niyang hinawakan kamay ko para i-guide yung kutsara. At doon nagsimula ang hindi ko inasahan. "Rachel," tawag niya, mahina, parang may pinipigilan. "You don't have to pretend you're strong all the time." Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang isang lalaki na pagod. Pagod magmahal, pagod mabigo, pagod umasa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nakita ko ang sarili ko sa kanya. Pareho pala kaming pagod.
And that kind of pain can draw two lost people dangerously close. Huminga siya ng malalim. I know I shouldn't say this. I know I shouldn't feel this. But I can't stop thinking about you. Miss Moira, para akong natigilan. Gusto kong tumayo. Gusto kong lumayo. Gusto kong sabihin na mali ito. Pero wala akong nasabi. Wala akong nagawa. At sa katahimikang, iyon tanging tunog lang ng ulan at tibok ng dibdib ko ang dinig ko, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Please, tell me to stop, sabi niya. Pero wala, Miss Moira. Wala akong nasabi. Hindi, dahil hindi ko kaya, kundi dahil ayoko. Hinawakan niya ang tiyan ko. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung anong klaseng tao ako. Hindi ko alam kung ina ba ako, kasambahay, babae, o isang nilalang lang na nauuhaw sa yakap at pag-unawa. Hindi ko alam kung anong mali o tama. Alam ko lang, may init na hindi ko naramdaman ng matagal. You're carrying a life. I should be careful, bulong niya. But with you, I can't think straight. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, napapikit ako. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa totoo lang, Miss Moira, ang tagal ko nang hindi nakaramdam na may nagmamahal sa akin bilang babae. Hindi ko alam kung pag-ibig ba iyon o pangungulila. Hindi ko alam kung awa ba iyon o pagkahulog. Basta ang alam ko, nang yumakap siya sa akin, nang ipatong niya ang noo niya sa balikat ko, parang may nahulog sa pagitan naming dalawa na hindi na kailanman kayang ibalik sa dati. At nang gabi ring iyon, Miss Moira, may nangyaring hindi na dapat nangyari. Hindi ko ipagmamayabang, hindi ko ikakatwa, hindi ko rin ikatutuwa. Pero totoo, at kailangan ko pong aminin sa sulat, na ito hindi na ako tumanggi noong sandaling iyon. Lumipas ang ilang minuto na parang oras, at lumipas ang sandaling parang guni-guni lang, pero nang matapos ang gabi at huminto ang ulan, isang bagay ang sigurado. Hindi ko na kayang ibalik ang sarili ko bago nangyari ang lahat. At doon nagsimula ang lihim, na hanggang ngayon, hindi ko alam kung kailan ko kaya talagang pakawalan. Miss Moira, pagkatapos ng gabing iyon, para akong nagising sa isang mundong hindi ko kilala. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, matakot, mahiya o magsisi. Ang alam ko lang, pagbangon ko kinabukasan, iba na ang tingin ko sa sarili ko at mas lalo kay Adrian. Halos hindi ako makatingin sa kanya. Tuwing papasok siya ng kusina, bigla akong may ibang ginagawa. Kapag tinatawag niya ako, saglit lang akong sumasagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil sa tuwing nagtatama ang mata namin, parang bumabalik lahat. Yung init, yung sandali, yung katahimikang puno ng damdamin na hindi ko dapat maramdaman. Pero ang hindi ko inaasahan, Miss Moira, mas lalo pala siyang maging malapit. Mas madalas niya akong tanungin kung kumain na ako. Mas madalas siyang magpaalala ng vitamins ko. Kapag naglalakad ako sa garden, bigla siyang susulpot, nag-aabot ng coat, at kapag napapansin niyang napapagod ako, agad siyang mag-aalok ng upuan. Parang hindi na ako simpleng kasambahay. Parang may tinitingnan siyang mas malalim, at doon ako mas natakot. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Kasi habang tumatagal, ramdam ko ring lumalalim ang loob ko sa kanya. Hindi ko pinlano, hindi ko hinanap, pero hindi ko rin mapigilan. Ang mas mabigat pa doon, napapansin ko ring may pagbabago kay Madam Elise. Hindi siya galit, hindi siya maldita. Pero madalas ko siyang mahuling nakatingin sa tiyan ko na may lungkot at may kakaibang selos. Isang gabi habang inaabutan niya ako ng gatas, mahina siyang nagsalita, Rachel.
Sometimes I feel jealous of you. Halos hindi ako makahinga. Mom, you're carrying something I prayed for all my life. And you're doing it so beautifully. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ngumiti lang ako ng mahina at napahawak sa tiyan ko. Hindi ko alam kung tama ba yon o mali, pero may parte sa akin na parang biglang kumirot. Parang may mali sa nararamdaman ko at may mali din sa kung anong nabubuo sa loob ng bahay na ito. At habang lumalaki ang tiyan ko, Miss Moira, mas lalo kong naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Napapalapit ako sa batang nasa loob ko. Oo, hindi siya dugo ko. Hindi siya anak ko. Pero sa bawat galaw niya, sa bawat hikap, sa bawat tibok, para siyang kumakatok sa puso ko. Paalala na kahit hindi siya akin, parte pa rin siya ng buhay ko. At iyon ang isa sa mga kinatatakutan ko. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng nursery na pinapagawa nila para sa baby, bigla kong naramdaman na may nakatingin sa akin. Paglingon ko, si Adrian. Hindi ko maipaliwanag ang tingin niya, Miss Moira. Hindi iyon tingin ng amo sa kasambahay. Hindi rin iyon tingin ng lalaking nagkamali. Para iyong tingin ng isang taong may gustong sabihin, pero hindi pwede. Are you okay? Tanong niya. Oo, sir. Sagot ko, kahit hindi totoo. Tumango siya, pero hindi umalis. Tumayo lang siya sa may pintuan. Parang nag-aalangan lumapit, pero ayaw din umalis. At doon ko na-realize, pareho kaming hindi marunong kumawala. Habang papalapit ang due date ko, mas lalo lumalim ang takot ko. Hindi ko alam kung anong kinatatakutan ko. Ang panganganak ba? Ang paghihiwalay ba sa batang dinadala ko? O ang araw na hindi ko na makikita si Adrian nang ganong kalapit ulit? At isang gabi, habang iniinom ko ang gatas na dala ni Madam, bigla niyang sinabi, Rachel, after the birth, everything will go back to normal, right? Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Kasi sa loob-loob ko, alam kong hindi na magiging normal ang kahit ano pagkatapos nito. Hindi na ako pareho, hindi rin sila. At ang pinakamasakit, hindi rin pareho ang puso ko. At doon nagsimula ang takot na buwan-buwan kong kinimkim, na may isang bagay na magugunaw kapag dumating ang araw ng panganganak, na may isang bagay na mawawala, at may isang bagay na hindi ko kayang sabihin kahit kanino. Miss Moira, iyon ang lihim na sinimula ng ulan, at iyon din ang lihim na unti-unting bumigat habang papalapit ako sa araw na kailangan ko ng pakawalan ang lahat. Miss Moira, dumating ang araw na matagal ko nang kinatatakutan. Araw ng panganganak. Araw na alam kong may mawawala sa akin. Pero hindi ko alam na sa araw din na iyon, may mabubunyag na hindi ko kayang harapin. Maaga pa lang, sumakit na ang tiyan ko. Akala ko false labor lang, pero nang tumindi ang kirot, tinawag ko si Adrian. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig niya akong humihingal sa sakit. Rachel, we have to go. Now. Para kaming nagmamadaling humabol sa isang bagay na hindi namin alam kung handa ba kami o hindi. Sa sasakyan, hawak niya ang kamay ko ng sobrang higpit. You're strong. I'm here. I won't leave. At doon po ako tuluyang naiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam kong huling beses na may magsasabi sa akin ng ganon. Pagdating namin sa ospital, sumunod si Madam Elise. Halata ang kaba niya, pero may kakaiba sa mga mata niya, parang hindi lang takot, parang may kinikimkim siyang tanong na hindi niya masabi. Sa loob ng delivery room, halos mabingi ako sa tibok ng puso ko. Sumasabay sa sigaw ko ang ulan sa labas. Parang sinasadya ng langit na ipaalala sa akin ang gabing nagbago ng buhay ko. At nung marinig ko ang unang iyak ng bata, Miss Moira,
Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Para akong natunaw. Para akong nabasag. Hindi ko man siya dugo pero sa loob ng 9 na buwan, hawak ko siya. Hininga ko ang naging hininga niya. Puso ko ang pumapatak para sa puso niya. Kaya nang makita ko siyang inabot sa mga bisig ni Madam Elise, parang may humila sa isang parte ng kaluluwa ko. Pero hindi dito natapos ang bigat. Habang pinupunasan ng nurse ang sanggol, biglang lumapit si Madam Elise. Hindi ako handa sa tingin ng mata niya nang makita niya ang mukha ng bata. Natigilan siya. Nanlamig ang mukha niya. At bago pa niya mapigilan ang sarili, binitawan niya ang tanong na nagpayanig sa buong pagkatao ko. Adrian, bakit parang napatigil siya? Pero alam kong alam niya ang tanong na hindi niya tinapos. Parang sino? Kanino kahawig? Sino ang nakikita niya sa sanggol na dapat sana ay bunga ng pagmamahalan nilang mag-asawa? Miss Moira, para akong tinamaan ng kidlat. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sandaling iyon. Pero kahit gusto ko, hindi ko kayang baguhin ang katotohanan. Ang sanggol, may hawig kay Adrian. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa ilaw ng ospital o dahil nanginginig ako sa takot. Pero kita ko sa mata ni Madam Elise ang pagdurog. Yung pagdurog na hindi sigaw, hindi suntok, hindi galit, kundi yung tahimik na uri ng sakit na mas nakakamatay. At ang mas masakit, hindi niya ako tiningnan. Tiningnan niya si Adrian, at si Adrian, hindi rin makatingin sa kanya. Doon niya sinabi ang mga salitang ikakabagsak ng mundo ko. Adrian, tell me, you didn't betray me. Tahimik ang buong kwarto. Tanging iyak lang ng sanggol ang naririnig. Si Adrian ang lalaking akala kong malakas para siyang natuyo. Hindi niya masabi ang hindi. Hindi niya masabi ang oo. Pero Miss Moira, may isang luha ang pumatak sa mata niya. At iyon ang sagot. Hindi kailangan ng salita. Hindi kailangan ng paliwanag. Alam na ni Madam ang lahat. Miss Moira, hindi ko alam kung ano ang mas masakit na nahuli kami o na sa araw ng pagdating ng batang hindi ko dugo, ako pa ang dahilan ng pagguho ng isang pamilya. Tinapos ng doktor ang mga procedures. Binalik ako sa kwarto. Tahimik lang ang lahat. Walang nagsasalita. Si Madam, hindi ko alam kung saan nagpunta. Si Adrian, nakaupo lang sa gilid ng kama. Nakatungo, hindi ako makatingin. Rachel, I'm sorry. Yun lang ang kaya niyang sabihin. Pero wala na akong lakas para sumagot. Hindi ko alam kung para kanino ang paghingi niya ng tawad para sa kanya, para kay Madam, para sa sanggol, para sa akin, o para sa lahat ng kailanman hindi na mababalik sa dati. At doon ko na-realize ang pinakamasakit na katotohanan. Sa araw na ipinanganak ang batang hindi ko anak, ipinanganak din ang pagkasira ng buhay na dapat hindi ko kinasangkutan. Miss Moira, pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, parang naging mabilis ang takbo ng oras. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, dumating ang lawyer nila may dala ng envelope, may mga papel na kailangan pirmahan, at may airline ticket pabalik ng Pilipinas. Si Madam Elise hindi ko na nakita mula noong araw na nanganak ako. Walang salita, walang mensahe, walang paghaharap. At sa totoo lang, baka mas mabuti ng ganun. Baka wala na ring salita na kayang maghilom ng sugat na natamo niya. Si Adrian naman, tahimik lang. Sa huling gabi bago ako umuwi, pumunta siya sa kwarto ko. Hindi siya makatingin ng diretso. Rachel, thank you for everything, sabi niya. Pero ramdam ko, hindi iyon simpleng pasasalamat. Parang iyon na ang pinakahuling piraso ng lakas na kaya niyang ibigay.
Hindi ko rin alam kung anong isasagot. Sir, I hope one day, mapatawad ka ni Madam. Napayuko siya. I hope one day, mapatawad ko rin ang sarili ko at sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang isang lalaking hindi masama, pero marupok, hindi makasalanan, pero nagkamali. At baka ganon din ako. Dalawa kaming hindi masamang tao, pero napadpad sa isang sandaling hindi dapat nangyari. Niyakap niya ako sandaling-sandali lang, parang takot mabunyag sa hangin. At nang binitawan niya ako, doon ko na-realize na iyon na talaga ang huling beses. Pag-uwi ko sa Pilipinas, sinalubong ako ni Mama at ni Miguel. Umiiyak silang pareho. At sa unang pagkakataon matapos ang 9 na buwan, nakahinga ako. Nakauwi ako sa lupa, kung saan hindi ko kailangang magtago. Kung saan pwede ako maging simpleng Rachel. Hindi ang Rachel na nagdala ng anak ng ibang tao. Hindi ang Rachel na nagkamali. Hindi ang Rachel na may lihim na pumutok sa maling araw. Pinarenovate ko ang lumang bahay namin. Gumawa ako ng maliit na tindahan. Tinuruan ko si Miguel magbasa sa mga gabi at kahit paano unti-unti akong bumalik sa normal. Pero Miss Moira, may mga gabing tahimik na parang may kumakatok na alaala. May mga sandaling napapatigil ako sa paglalako sa tindahan at napapahawak sa tiyan ko, hindi dahil may nararamdaman ako, kundi dahil naaalala ko ang sanggol na minsan kong minahal kahit hindi siya akin. 2 taon matapos akong umuwi, may natanggap akong sulat mula sa agency. Galing daw sa dating employers ko. Maayos daw ang bata, malusog, masaya, at nagpapasalamat si Madam Elise sa sakripisyo ko. Wala nang iba pang sinabi. Wala nang ibang pangalan, walang larawan. At siguro, hindi ko na rin kailangan iyon. Hindi ko rin hinanap si Adrian. Hindi ko sinubukang alamin kung naayos ba nila ang pamilya nila. Kasi, Miss Moira, minsan mas mabuti nang ilibing ang ilang alaala sa isang lugar kung saan hindi na sila makakasakit. Pero sa huli, may isang bagay akong natutunan, na hindi lahat ng maling desisyon ay ginawa mula sa masamang puso. Minsan, galing iyon sa pagod, sa takot, sa pangungulila, o sa paghahangad na maging mahalaga kahit isang gabi lang. At oo, nagkamali ako. Nagkasala ako. Pero hindi ko ikakaila na ang pagkakamaling iyon ang nagbigay ng pagkakataon para mabigyan ko ng mas maganda at mas ligtas na buhay ang anak ko. At siguro, iyon ang tanging bagay na meron akong karapatang ipagmalaki. Hanggang ngayon, tuwing gabi bago ako matulog, tinitingnan ko pa rin ang maliit na bracelet na bigay ni Madam Elise noon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya maitapon, pero siguro, paalala iyon na sa isang malayong bansa, may batang nabuhay dahil sa akin at may pusong bumigay kahit alam niyang hindi dapat. Miss Moira, hindi ko alam kung tama ba o mali ang ginawa ko. Hindi ko alam kung may kapatawaran ba sa isang kwentong tulad nito. Kaya ngayon, iniiwan ko na sa inyong mga nakikinig ang tanong na ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, tatanggapin mo rin ba ang alok? Kahit alam mong may kapalit itong sugat na hindi na maghihilom? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako si Rachel Antoinette, ang Pinay OFW, na minsan naging ina ng batang hindi niya pwede maging kanya. Sa huli ng kwento, isang paalala ang naiwan. May mga desisyon tayong ginagawa dahil sa takot, pagod, o pagnanais na mabigyan ng mas magandang buhay ang mga mahal natin. Hindi laging malinaw kung alin ang tama o mali dahil minsan parehong may kapalit. Ngunit kahit anong liko ng landas ang pinili natin, may karapatan pa rin tayong bumangon, huminga, at itama ang mga hakbang na kaya pa nating itama.
Totoo, lahat tayo may sikretong hindi masabi, may sugat na ayaw hawakan, at may panahong hindi natin kayang balikan. Pero ang mga sugat na iyon din ang nagpapaalala na minsan tayong nagmahal, nagsakripisyo, at nagpatuloy kahit mahirap. At kung minsan, ang pagpapatawad na pinakamahirap ibigay ay yung nakalaan para sa sarili natin. Kaya, kung may bigat ka ring dala tulad ni Rachel, sana maalala mong karapat-dapat ka pa rin sa pag-asa, sa muling pagsisimula, at sa katahimikan ng isip. Bago mo tapusin ang video, baka pwede mong tanungin ang sarili mo. Kung ako kaya ang nasa sitwasyon niya, ano ang pipiliin ko? Tapat ba ako sa sarili ko? Kung may naramdaman ka mula sa kwentong ito, o may sariling karanasang gusto mong ibahagi, inaanyayahan kitang magkomento sa ibaba. Baka ang kwento mo ang magbigay lakas sa iba. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwentong makabuluhan, masakit man, pero puno ng pag-asa. Naway matagpuan mo ang tahimik na kapayapaan na matagal mo nang hinihintay.